Magandang buhay, mga kasimbahay. Panibagong araw na naman upang tayo ay magnilay. Samahan ninyo ako, ating pakinggan ang Ebanghelyo sa araw na ito. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Sa paglalakbay ni Jesus patungong Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Nang papasok na siya sa isang nayon, siya'y sinalubong ng 10 kitungin. Tumigil sila sa malayo-layo at sumigaw ng, "Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin." Nang makita sila ay sinabi niya, "Humayo kayo at pakita sa mga saserdote." At samantalang sila'y naglalakad, gumaling sila. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito'y Samaritano. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang siyam? Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumundig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Wala bang nagbalik at nagpuri sa Diyos kundi ang dayuhang ito? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Tumindig ka't humayo sa iyong lakad. Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig." Nagpapagaling si Jesus ng ating mga karamdaman. Makikita natin na kahit malayo pa ang mga kitongin kay Jesus, ay gumaling na sila sa salita lamang niya. Ipinapakita ng Ebanghelyo na walang malayo na hindi maaabot ng grasya ng Panginoon. Paanyaya ito sa atin na tumawag at maglakbay papalapit sa Kanya upang hingin ang pagpapagaling na ating minimithi. Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Maraming ginagawang kabutihan at pagpapagaling ang Diyos. Subalit, marunong ba tayo magpasalamat? Nawawala na lamang ba tayo sa tabi ni Jesus kapag natanggap na natin ang ating hiling at lalapit na lamang muli kapag may pangangailangan na? Pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Iisa lamang ang nakaalalang magpasalamat sa biyayang nakamit. Siya lamang ang nakatanggap ng mas malalim na kagalingan. Tandaan natin na ang mga natatanggap nating mga biyaya ay maaaring maglayo sa atin sa Panginoon, kaya't mainam na maintindihan natin na wala ang mga biyaya kung hindi dahil sa pinagmumula nito. Sana maunawaan natin na ang pinakamahalaga ay ang patuloy nating pagbubuo ng malalim na relasyon sa Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan at paghihilom. Pagsasagawa. Magbalik tanaw upang makita kung paanong kumikilos at nagbibigay ang Diyos ng biyaya sa iyong buhay. Magpasalamat dahil hindi nagpapabaya ang Diyos.